Amen. Praise God. Balay iti Apo kakabsat. Praise the Lord. Nagtinaragsakan na iti Apo. Kuna naman ti Amen. 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 Ayan na dagay kakadwa tayo na bagyo da. Kakabsat. Awandan. Amen. Saan ko mga mabagyo. Dagiti pamati tayo kakabsat. No dikat. No umay iti panaglami is tiyempo, ijimot ko mga bumarbara, iti panagserbi tayo iti Apo nga. Saan tayo ko mga sumurot, adjekle mga nalamiis, katlumang miis tayo mutan. Haan ko mga kasya kabsata, iti kaya iti Apo nga, ijay ko mga mas lalo nga, pudot at pudot tayo pa iti panagserbi iti Apo. Amen. Ket sakbay nga rugyanat kakabsat iti mensahe iti Apo ket ko dag testimony. Hanagamin nga ti magdarat ti testimony ta ko na mamaminsan to nito magdarat ti panag-testimony. Amen. Ket ko nga ibaga iti kinaimbag iti Apo iti kinaimbag na ta iti Martes kakabsat nagluto ak iti malam. Ket na Apo ko na awang bagayang man iti bagasan ko na ket awalan iti maisahan ko nubigat iti aldaw patinggalangan ti agsapa to tinalangit ko kakabsat awan zero balance sa kaunigom ko na enjehans ko yung pagbagasan ko na Lord agyaman na kada ito nga pagbagasan pinumpundong manan ko na kiti Apo ket ijay nga nagyamyaman naglata iti Apo ket awan iti namnamahal nga pangalaan iti dayta nga maikarga man iti tan ket tinaramid ko nagtagagak lang iti Apo iti mabalin na nga ramidan iti Apo ket kun nagsanlaan nga Apo kada iti bagas iti kailangan ada iti kailangan nga bayagan ko na iti Apo ket ijay kakabsat iti after iti devotion iti Rabbi before devotion iti Rabbi nga mapan kami iti devotion chat iti may isang kabsat ko na sister ko na kanya kinita mo dyan iti mo ada kargana ko na nakasta kat ko na talaga ko na nakasta hindi ka nakasta di kita uli forward ko kanya mitod mo kanya kajay password mo ta kita ko na din kinita ng forward mo kita ada kargana ko na kat bijay kakabsat praise God ko na agyaman ang Apo ko na ta iti bendisyon mo in a lifetime mo mamin iti nga pa kasapulang mitod na iti Apo kaya ang ko nga ekspektaran nga ada iti kargana gayam nga dyan ang kitkitaan kakabsat praise God nga saan lang nga dadjay nga pakasapulang iti bagas katin pahay na pay dadjay kailangan nga pagbayad kat praise the Lord nakita iti kinaimbang iti Apo nga itod mo lang iti panagtalag kayo na iti amin isustain na ka saan ka nga baybayan amen praise the Lord nakarinig kayo pa praise God ket kung naman ka arita sa muwanam kanyar dyan ito dam mapalad ka amen kayo po ay napakapalad sa araw na ito mga kapatid dahil kayo yung nagbigay oras para ibigay yung oras niyo para sa Panginoon marami mang hadlang umuulan man nandoon man na ang daming trabaho na kailangan mong gawin pero nandito ka ngayon na inuna mo ang ating Panginoon nandoon na pinahalagahan mo yung oras niya na alam niyo ba mga kapatid na ang oras ng ating Panginoon ay napakahalaga kaya salamat sa Diyos dahil sa iyong mga presensya ay nandito kayo ngayon. Amen. Ang ating pong papag-aralan sa oras na ito, na salita ng ating Panginoon, 5 keys to activate the manifest presence of God in your life. Amen. 5 susi para maisa-aktibo ang manifestasyon ng presensya ng ating Panginoon sa ating buhay. Dahil sa ating buhay bilang Kristiyano, nandoon minsan na nakakalimutan na natin yung para sa Diyos. Amen. Kaya ito po ang ating papag-aralan. Number 1 po na key to activate the manifest presence of God in our life is passion for God. Passion for God. Mababasa natin sa Matthew chapter 22 verse 37. Matthew chapter 22 verse 37, ang sabi po dito, ito po yung first commandment po ng ating Panginoon. Sabi niya, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong
kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ang nais ng ating Panginoon ay mahalin po natin siya wholeheartedly. Na nandoon po na hindi lamang po na mahalin po natin siya na kung kailan po natin nais. Ang nais ng ating Panginoon, mahalin po natin siya ng buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas, at buong puso. Amen. Wholeheartedly na mahalin po natin siya. Praise God. Dahil tayo po ay minahal po ng ating Panginoon. So nais ng Panginoon, na magkaroon po tayo ng passionate heart, deep na pagmamahal po para sa Kanya. So kailangan po na isip po natin siya sa ating buhay. Hanapin po natin ang Kanyang presensya. Dahil po ang passion for God is nandoon po na lagi po na ang presensya ng ating Panginoon ay hindi po yan mawawala kung nandoon po yung passionate heart po natin na mamahalin po natin siya ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Amen. Hindi po sana yung half-hearted na pagmamahal po. Sabi pa sa Mark chapter 12 verse 30, basahin po natin yan, na lagi pong sinasabi ng ating Panginoon yan, yung first commandment po niya. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-isip at buong lakas. Hindi lamang po sa book of Matthew, sinabi pa niya yan sa book of Mark. Kaya nandoon po mga kapatid na give our best to God. Hindi po yung half-hearted po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Passion for God. Kagaya po ng ginawa mo ngayon na pagpunta dito, nandoon yung excitement na pumunta ka dito sa church. Yan po yung passion. Dahil may passion ka sa ating Panginoon, passion will excite you, passion will give you ang kalakasan. Binibigyan ka niya ng lakas para gawin mo yung kalooban ng ating Panginoon. Ano po ba ang ibig sabihin ng passion for God? Emphasizing the importance of wholehearted love and devotion to God. Fueled by internal fire that motivates and energizes every believer. Amen. Ito po yung nagbibigay po ng apoy sa atin. Binibigyan po tayo ng fire to motivate us. Nandoon na pinupuno po tayo ng presensya ng ating Panginoon. Kung ano yung passion mo na ginagawa mo, nandoon yung puso mo. Kung passion mo na maglingkod sa ating Panginoon, nandoon yung puso mo. Nandoon yung excitement mo na gumawa ng kanyang kalooban. Amen. Passion for God. Yan po yung number one key po para gawin po natin para yung presensya ng Panginoon ay manatili po sa ating buhay. Na ang Diyos po ay minahal po niya tayo kung ano po tayo. Amen. Ganun din po sana na ibigay po natin yung buong puso pagmamahal po natin sa Kanya. Keep on fire. Amen. Keep the burning fire po sa ating puso. Kaya, man of God, standing in the presence of God, para po makita po natin kung ano po yung gagawin ng ating Panginoon na an extraordinary ang gagawin niya sa ating buhay. Yung hindi mo inaasahan na hinihiling mo gagawin niya para sa iyo dahil nandoon yung pagmamahal mo para sa Kanya. Nasabi po niya sa Psalms 55 verse 11 na sabi po ni David, cast me not away from thy presence, O God. Basahin po natin sa Psalms chapter 51 verse 11. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Amen. Napakaganda po yan na yan po sana yung panalangin natin ng Holy Spirit po ng ating Panginoon ay manatili po sa atin na siya po yung maging gabay po natin, yung deep desire po natin na yung fire po, yung init po na pananampalataya po natin ay manatili po sa ating buhay. Amen. Number 2K po sa ating Number 2, the desire to please God and total obedience. Amen. The desire to please God, total obedience.
Basahin po natin sa John chapter 8 verse 29. John chapter 8 verse 29. At kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Diyos. Ito po yung ninanais ng ating Panginoon, minimithi po niya sa atin to please God. Ang nais ng ating Panginoon ay malugod po natin siya sa lahat po ng ating ginagawa. Sa puso ni Jesus, makikita po natin na hindi lang po yung will ng ating Father, hindi lang po yung work na ipinapagawa sa Kanya ang ginawa ng ating Diyos, pero ang ginawa po ng ating Diyos, yung nasa puso po ng ating Panginoong Jesus is to please God. Na mababasa po natin yan sa John chapter 4:34. Na sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin, ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Amen. Yan po yung nais po ng ating Ama na gawin ng ating Panginoon, the will of God and the work of the Father. Na nandoon po na twice po na sinabi po niya sa Gospel of Matthew na sinabi ng ating Ama sa langit na sinabi niya sa kanyang anak na ang aking anak na kinalulugdan. Sa Matthew chapter 3 verse 17, sinabi po niya yan, na ang aking anak na labis kong kinalulugdan. At saka sa Matthew chapter 17 verse 5, dalawang beses po na sinabi po ng ating Ama sa ating Panginoong Jesus na ang kanyang anak na labis na kinalulugdan. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na labis kong kinalulugdan. Amen. Ang nais po ng ating Diyos, we can please God. Sa paanong paraan po natin malulugod po ang ating Panginoon. Amen. The life that pleases God is the one that bear fruits. Anong bunga po ang nais na makita ng ating Panginoon sa ating buhay? First fruit is fruit of repentance. Na makita po sa ating buhay yung fruit of repentance. Na yun po yung nais ng ating Panginoon para malugod po natin siya. Ikalawang fruit of the Holy Spirit. Ano yung bunga ng Espiritu Santo? Ano yun? Ilan yun? Ilan yung bunga ng Espiritu Santo? Hindi nyo alam? 9. Sabihin natin, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, and self-control. Amen. Yan po ba ay nakikita po sa ating buhay? Tignan mo yung katabi mo, may love ba sa kanya? Oo, pastor, kasi love ang pangalan niya eh. May joy ba siya? Oo, pastor, joy din ang pangalan niya. Ayan, nakakadalawa na si Lovely Joy. Ayan, ang ganda yung pangalan niya, Lovely Joy. May dalawa na siyang fruit of the Holy Spirit. Ayan. Ang nais po ng ating Panginoon ay makita po sa atin yung bunga ng Espiritu Santo. Dahil yan po yung character po ni Kristo. Bilang mga anak ng Diyos, ang nais niya, tayo po ay makita po yung character ni Kristo sa atin. Hindi po natin sasabihin, dyan ka muna. Self-control, hindi ko makontrol yung sarili ko. Gusto ko munang gumante. Kasi makapupusok na dyan ng tao. Hindi po. Dapat makita po sa atin yung bunga ng Espiritu Santo na self-control. Kung hot-tempered ka dati, ngayon nandyan na yung self-control dahil nandyan na sa yung bunga ng Espiritu Santo. Kung dati ikaw ay masungit, dati ikaw ay hindi nakakausap, ngayon ay andyan na yung love na binigyan ng Diyos sa'yo. Nakikita na yung love sa'yo. Na dati ikaw ay laging napapansin na ang pangit-pangit ng ugali mo, pero hindi na ngayon. Dahil nakikita na sa'yo yung bunga ng Espiritu Santo. Dahil yan yung nais ng ating Panginoon to please God. Amen. Sabi niya, kung ano man ang nakikita mong fruit, yun ay
nakikita sa Amen. Kung ano man po yung nakikita mong fruit sa isang Kristiyano, yun po yung epekto ng root. Amen. Kung ano yung fruit system, yun yung fruit, yun yung root system. Amen. Kung ano yung pinaka-root, yun yung lumalabas sa'yo. Yun yung makikitang bunga sa'yo. Kung yung nasa puso mo ay galit, yun yung lumalabas sa'yo, galit. Kung yung nasa puso mo ay pagmamahal, yun ang makikita sa'yo, may pagmamahal. Amen. Kaya doon po makikita. Kung nakikita yung fruit sa'yo, yun ay itikto lagi ng root. Amen. Praise God. So we need to please God. Bakit? Because pleasing God is the first purpose of your life. Ang kaluguran, ang pagbibigay kaluguran sa ating Panginoon, ayan yung una po nating task. Dahil nilalang ka ng Diyos para siya po ay bigyan mo ng kaluguran. Basahin natin sa Isaiah chapter 43 verse 7. Isaiah 43 verse 7, sabi niya po dyan, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Ang aking nilalang, sabi niya, ang aking nilalang ay nilikha ko para siya ay magpuri sa akin, para magbigay lungod para sa akin. Amen. Number 2, because pleasing God is not a suggestion, but a duty. Yan po yung duty natin bilang Kristiyano, na tayo po ay magbigay kaluguran sa ating Panginoon. Why we need to please God? Because by pleasing God, we attest the love of God. Diyan po makikita yung pag-ibig natin sa ating Panginoon, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina. Na habang malakas po tayo, habang nandoon na kaya pa natin magpuri sa ating Panginoon, ibigay na po natin yung the best na pagpupuri sa Kanya. Dahil one day, panghihinayangan mo yung lakas, panghihinayangan mo yung pera, yung salapi, yung panahon na hindi mo binigay para sa ating Panginoon para malugod siya. Pagdating ng araw na tayo ay tatanda na hindi mo na kayang magpuri sa ating Panginoon, panghihinayangan mo yung mga kalakasan mo na hindi mo na ibigay para sa ating Diyos. Because the most satisfied na buhay is to please God. Amen. Sabi niya, total obedience. Ibigay mo yung pagsunod mo sa ating Panginoon. Yan po ay nakakalugod sa ating Diyos. Obedience to Christ is an indication of genuine love for Him. John chapter 14 verse 21. Sabihin na po sana natin, my passion is to please Him. My passion is to obey Him. And to obey Him. Amen. John chapter 14 verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin mo rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Amen. Napakaganda mga kapatid na kung tayo'y tumutupad sa utos ng ating Panginoon, kung tayo'y sumusunod sa Kanyang kalooban, nandoon yung pag-ibig ng ating Ama ay mararanasan po natin. Amen. The life that pleases God is nakakalugod po sa ating Panginoon. Makikita po niya kung gaano po natin siya malulugod. Number 1 po is yung pag-obey po natin sa Kanya. Napakahalaga po yung pag-obey sa Kanya, sa Kanyang mga kalooban. Lalo-lalo na kung may instruction po sa atin ng ating Diyos. Number 1 po yung pag-obey po natin. Dahil kung nandoon po na dinidisobey po natin siya, nandoon po yung delayed blessings din po natin. Dahil ang total obedience po natin is the key of blessing. Kaya kung dinidelay po natin yung ating pagsunod, delayed po din lahat ng mga pagpapala po natin. Amen. The way na tayo po ay magsalita. Nakikita po ba o nalulugod
nalulugod po ba ang Diyos sa atin? The way we speak, the way we act. Tignan po natin yung kung paano po tayo magsalita sa ating kapwa. Kayo po ba ay nakakasakit o nagiging pagpapala? Ang lahat po lang yan, the way na tayo magsalita, tinitignan po tayo ng ating Panginoon kung tayo po ay nakakalugod sa Kanya. Yung action po natin, kung tayo po ba ay nakakalugod sa Kanya. Kung yung spirit of anger, mga kapatid, kung nandoon po sa atin, napakahirap po yan. Yan po ay we can displease God. Kaya minsan we can please God at kadalasan naman we can displease God. Minsan nalulugod na natin ang ating Panginoon pero karamihan hindi po natin siya nalulugod. Dahil po sa ating mga ginagawa, sa ating pagsasalita, sa ating mga action, sa ating mga character, hindi po natin nalulugod ang ating Panginoon. Amen. Kaya tignan po natin yung character ni Kristo na yun po sana ang makita sa ating buhay. Number 3, laki para ma-motivate po yung presence po ng ating Panginoon sa ating buhay. Number 3, intense moments of prayer and worship. Intense moments of prayer and worship. Psalms chapter 10 verse 4. Ang sabi ng masamang tao, Diyos ay walang pakialam. Sabi nila ay walang Diyos dahil sa kanilang kahambugan. Amen. Ang taong ma-pride, hindi po niya mararanasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Sabi niya, intense moments of prayer and worship. Ang nais ng ating Panginoon na sa ating pananalangin, deep prayer. Mayroon po tayong deeper na pananalangin sa ating Panginoon. Na sa ating pananalangin, na tayo po ay nananalangin, yes, tayo po ay nananalangin, pero samahan po natin yan ng worship. Ang nais ng ating Panginoon, pray, 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 pero nandyan po kalakip po ng pagpupuri po ang pananalangin po natin. Kagaya po na ginawa po ni Paul and Silas sa kulungan. Nung sila po ay nakakulong, ano po yung ginawa nila para sila po ay maalis yung kanilang chikawat jay sakada jay kalmaluktan jay kulungan. Ano yung ginawa nila? Sila po ay nanalangin at nagpuri sa ating Panginoon. Hindi sila huminto sa pagpupuri, pag-aawit sa ating Panginoon, nanalangin, nagpuri sa kanila, at ang nangyari po ay nabuksan ang kulungan. Ang nangyari, nakalagan ang kanilang kadena. Praise God. Amen. Welcome, sister. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Sabi ng ating Panginoon, pray, 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 and when you pray, worship Him. Amen. Sa ating buhay, mga kapatid, kung tayo po ay nakakadina sa sakit, nakakadina sa mga problema, sa mga bigatin sa buhay, ang gagawin po natin, pray, 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 and worship God. Nandoon na tayo po ay makakalagan po sa lahat po ng ating pagkakatali. Amen. Yan po yung power po ng prayer, power of worship po sa atin. Babasahin po natin sa Psalms 100 verse 1 and 2. Sabi niya, come before Him with singing. Amen. Prayer, take time to worship God. Amen. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Napakaganda po ng nais ng ating Panginoon na sa ating pananalangin, kalakip po ang pagpupuri para sa Kanya. Kaya sa ating devotion na every night, sabi lagi ng ating pastor na kung tayo mananalangin, mag-worship tayo. Worship, worship, worship. Yan ang laging sinasabi ng ating Panginoon na kung nagmimensahe po siya sa atin nandyan na gusto niya na lagi po yung bigay po natin yung deep worship po natin sa Kanya.
Dahil when you intentionally prioritize prayer, mga kapatid, you prioritize God. Amen. You value His presence. Praise God. Kaya sino ang kalaban natin kung tayo nag-pray? Di ba si Satanas? Kung time na ikaw ay schedule mo ng manalangin, andyan naman si Satanas, agawin niya yung oras mo. Iisturbuhin ka niya. Ayaw niya na manalangin ka. Pero huwag mong hamong ay tulog nga ni Satanas ka, guyudan na ito oras mo, ito panalangin. Ang gagawin mo, ikaw ay manalangin, you worship God. Kung hindi ka pa manalangin, umawit ka ng papuri para sa ating Panginoon. Umawit ka ng umawit hanggang maramdaman mo ang kanyang presensya. Then kung yung presence ng ating Panginoon ay nararamdaman mo niya, nararamdaman mo na, then ang atmosphere sa iyo ay mapapalitan. Mawawala yung atmosphere ng Diablo. Mapapalitan yung atmosphere ng presensya ng ating Panginoon. Yan po yung gagawin po natin. Ang nais ng ating Panginoon is deeper prayer and worship. Amen. Sino pong nananalangin dito? Iniawan niya talaga, nakaturugan. Pray! Pray and worship. Amen. Praise God. Amen! Amen! Hallelujah! Awan nga kaabayan na kayo dito ni Satanas na paypayan, no, di kayo agamin. Praise God. Number 4, walking and humility. Tayo po ay lumakad na may pusong pagpapakumbaba. Ito po yung nais ng ating Panginoon, to maintain the presence of God in our life. Nandoon po na andoon po na labanan natin yung pride. Ano yung opposite ng pride? Diba? Humility. Humbleness. Amen. Every time you see pride in your life, don't tolerate it. Don't tolerate, mga kapatid. Huwag po natin tolerate yung pride na umiiral sa ating buhay. Halimbawa, pride in business. Dahil ikaw ay lumalago sa buhay, lumalago ka dahil maganda yung business mo, nandoon yung pride. Tignan po natin. Pride and ministry. Dahil ikaw ay ginagamit ng ating Panginoon, ikaw ay nagmamalaki na. Tignan po natin. Pride sa buhay mo dahil sa mga accomplishment mo, dahil sa kalakasan mo, naka-accomplish ka, nandoon na yung pride. Tignan po natin. Kaya mga kapatid, ang nais ng ating Panginoon, kung nararamdaman mo o nakikita mo na yung pride sa sarili mo, yan po ay labanan po natin by humility. Humbleness po, mga kapatid, ang nais ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin ng pride? Pride is a state of self-sufficiency where that you believe that every result you get him because of your own effort. Dahil ang alam mo sa sarili mo, ikaw yung nakakagawa sa lahat ng bagay. Pero ang nais ng ating Panginoon na ang lahat ng ginagawa mo ay ang Panginoong Diyos ang siyang nagtagumpay para sa iyo. Yun ang nais ng ating Panginoon ay manatili yung humility sa ating buhay. Lagayan ang sinabi niya sa 1 Peter 5:6. Nasabihin sabihin sana natin, because of you, Lord, I am walked by the grace of God. Without you, Lord, I am nothing. Yan po sana yung lagi po nating sinasabi. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilahin niya kayo pagdating ng takdang panahon. Basahin pa natin sa Proverbs chapter 22 verse 4. Humble yourself, therefore, kung nakakap sa English, 1 Peter chapter 5 verse 6. Amen. Humble yourself. Sabi nga sa Kawikaan chapter 22 verse 4, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangyaan. Tunay nga na ang humility ay nagbibigay po ng karangyaan at kayamanan. Wealth, riches and wealth. Dahil kung ikaw ay nagpapakababa, itataas ka ng ating Panginoon.
Amen. Amen. Sino po yung gusto na itataas siya ng ating Panginoon? Amen. Basahin natin sa Luke chapter 14 verse 1. Isang araw ng pamamahinga sa Jesus ay inaanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabati nila mabuti ang kanyang mga kilos. 11 pala, 14:11. Sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Amen. Amen. Napakaganda po yan. James chapter 4 verse 10. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas na kayo. Amen. Lagi po tayong magpakumbaba sa ating Panginoon dahil ang Panginoon mismo ang magtataas sa atin. Na hindi po natin mamamalayan na ikaw ay nile-level up na ng ating Panginoon dahil sa iyong pakumbaba ang puso, pagpapakumbaba ang puso. Amen. Kung mayroon pong galit sa ating puso, nandoon po yung pride. Hindi ka pwedeng magpakumbaba kung nananatili yung galit sa iyong puso. Dahil forgiveness is a medicine to your pride. Mabubuo ang humility because of forgiveness. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Kung ang isang tao ay nananatili ang galit sa kanyang puso, nandoon sa kanyang pride. Tandaan po natin yan. Pero kung ang tao ay laging nandoon sa kanya yung forgiveness, nandoon sa kanya yung pagpapatawad. Kahit nagkaano kabigat yung ginawa niyang kasalanan sa'yo, nandoon sa'yo yung pagpapatawad, nandoon yung humility sa'yo. Amen. Tandaan po natin yan. Forgiveness is a medicine to your pride, and humility, mabubuo po ang humility because of forgiveness. Amen. Number 5, sacrifice. Sacrifice, mga kapatid. Sacrifice of everything, sacrifice of your life, sacrifice of your resources, everything sacrifice ang nais ng ating Panginoon. Sacrifice can secure the presence of God. Anong sacrificial offering ang nais ng ating Panginoon? Yung sacrificial offering ang nais ng ating Panginoon, una is yung time mo. Minsan, binibigay lang natin sa ating Panginoon is yung mga tira. Tira-tirang oras, tira-tirang lakas, tira-tirang resources, tira-tirang pagbibigay. Minsan yun yung naibibigay na lang natin sa ating Panginoon. Pero ang ninanais ng ating Panginoon is yung lifestyle sacrificial po natin. Yung sacrificial offering natin, yung buhay po natin na ibigay natin para sa Kanya. Basahin natin sa Romans chapter 12 verse 1. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Sabi niya dyan, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Yan ang nais ng ating Panginoon, na ang ating buhay ay ialay natin sa ating Diyos, na hindi po tayo, ibigay lang natin yung nais po natin. If your body is serving the Lord and your pocket is not serving the Lord, it's not completely sacrificed. Kung tayo po ay ibibigay po natin ang ating buhay sa ating Panginoon, ibigay po natin yung pagsasakripisyo sa oras po natin para sa Kanya. Amen. Hindi po yung oras po na gusto mo pumunta sa oras na gusto mo. Kung sinabi yung oras ng service is 10 a.m., pupunta po tayo
yung gusto lang po natin na oras. Hindi po yun ang nais ng ating Panginoon. Ang nais ng ating Panginoon that we can please God ay ibigay din po natin yung buhay natin to worship Him in spirit and in truth. So minsan we can displease God dahil ang naibibigay lang po natin is yung mga tira-tirang oras, tira-tirang lakas. Ang nais po ng ating Panginoon, buong puso po tayo na maglingkod para sa Kanya. Tignan po natin si Solomon. Siya po ay nalugod niya po ang ating Panginoong Jesus. Nandoon po yung sacrifice niya, na one day tinanong siya ng ating Panginoon, what I give unto you? Ano yung pwede kong maibigay sa iyo? Napababasa po natin yan sa 1 Kings chapter 3 verse 3 to 14. Na kung saan si Solomon po ay kung saan ang Panginoong Jesus ay nag-offer po kay Solomon na kung ano ang pwede niyang ibigay para sa kanya. Pero ano ang sinabi ni Solomon? Ang sinabi niya, Lord, bigyan mo po ako ng wisdom. Na kung saan makikita ko, madidiscern ko yung good and bad. Amen. Hindi niya sinabi na bigyan mo ako, Panginoon, ng kayamanan. Bigyan mo ako, Panginoon, ng kalakasan. Bigyan mo ako, o kaya hindi niya hiniling na patayin mo ang aking mga kaaway. Hindi. Pero ang hiniling ni Solomon is wisdom para makita niya yung good and bad. Amen. Kaya ang nais po ng ating Panginoon is a sacrificial offering. Mga kapatid, salvation is free. Salvation is free, binigay sa atin ng Panginoon yung kaligtasan, pero yung reward po, hindi po yan free. Ang reward po, nandoon po na ibibigay sa atin ng Diyos, pero ang nais ng ating Panginoon ay sacrifice. Paghirapan din po natin yan. Maglingkod po tayo, mga kapatid. Ibigay po natin yung paglilingkod para sa Kanya. Yan po yung nais ng ating Panginoon, yung sacrifice na hinihiling niya po sa atin. Nandoon na yung reward ay ibibigay niya sa atin kung tayo po ay magsasacrifice para sa Kanya. Tayo po ay maglilingkod para sa Kanya. Hindi po sapat na tayo po ay every Sunday na pumupunta dito na dahil yun po yung dapat natin gawin. Pero ang nais ng ating Panginoon, offer our life as a living sacrifice, na ibigay natin yung buong puso na maglingkod para sa Kanya, na kagaya ng sinabi ko kanina, to maintain to motivate the manifestation of the presence of God. Number 1 po is passion for God. Number 2, ano yung number 2, mga kapatid, na nais ng ating Panginoon na manatili po sa atin, the desire to please God. I-desire po natin na malugod po natin ang ating Panginoon. Number 3, yung intense moment, prayer and worship po natin. Number 4 po, nandoon po na makita po sa atin, walking and humility. And number 5, a lifestyle of sacrifice. Amen. A lifestyle of sacrifice. Praise God. Ito po sana yung manatili po sa atin na sa ating buhay. Gawin po natin ito. At makikita po natin kung ano yung gagawin sa atin ng ating Panginoon with an extraordinary na gagawin niya po sa ating buhay bilang mga palataya kay